tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Ano? Magtatayo ka ng panibagong restaurant? Oo, may nag-alok sa akin ng pwesto. At maganda dun. Sosyal ang dating. Big time ako dun, sweetheart. Pero paano na ako? Paano pangailangan ko? Ano pa paano ka? Tayo pa naman ah. Bakit? Nakikipaghiwalay ba ako sa iyo? Hindi naman ah. Tayo pa nga pero siguradong mahahati ng oras mo yan. Isa pa, sinong magmamanage ng bubuksan mong bagong restaurant? Nariyan naman si Ami. Kaya niyang i-manage ang karinderya. Malit lang naman yun eh. Sigurado ka? Oo naman. May tiwala ako sa kanya. At saka may kukunin naman akong tao. Kaya don't worry. Ang ibig kong sabihin, baka makalimutan mo na ako niyan sa dami ng trabaho mo. Maaasikaso pa kaya ako? May oras ka pa kaya sa akin yan? Oo naman. Siyempre, ikaw ang priority ko. Ikaw yata ang buhay ko. Kaya huwag kang mag-alala. Ano kaya kung wag mo munang kunin ng pwestong sinasabi mo? Ha? Gusto ko kasi magkaroon na tayo ng anak eh. Ano? Paano tayo magkakaanak? Magbubukas pa ako ng panibagong restaurant. Pero gusto ko kasi magkaanak na tayong dalawa. Bata pa tayo. Mahaba pang panahon para magkaanak tayo. Oh, Robert, gabing-gabi na. Nasugod ka. May problema ba? Teka, mag-isa ka lang ba? Kaya nga ho ako naparito para tanungin sana kung nandito si Eva. Si Eva? Hindi pa siya dito umuwi. Nag-aalala na nga ako, 3 araw na siyang hindi pumupunta dito eh. Teka, pumasok ka muna. Kumain ka na ba? Hindi pa nga ako eh. Dahil hindi na ako nagluto sa bahay dahil niyayayan niya akong kumain sa labas pero lampas alas 8 na. Wala pa kaya naisip ko na baka duman siya dito sa bahay ninyo. Ay naku, wala pa siya eh. Ay ako siguradong may kausap ng kliyente yun. Kaya nakalimutan ng usapan naming dalawa. Nagre-ring ang cellphone ko. Baka siya na ito. Siya nga. Hello? Sweetheart? Nasaan ka? Ano? Hindi tayo matutuloy na kakain sa labas? Ganun ba? Sige. Dito na lamang ako sa bahay ng inay mo. Kakain ngayon. Si Eva ba yun? Oo, inay. At tulad ng dati, may kausap naman daw importanteng kliyente. At niyaya siyang kumain sa labas. Mag-out of town ka? Bakit na naman? May magandang alok sa akin na location para sa RTW. Ano? Papasukin mong RTW business? May panahon ka pa ba niyan? Ngayon pa lang wala ka na halos panahon sa akin Tapos, magpapanibagong business venture ka na naman. Sweetheart, hindi naman ako ang naghahanap Kusang lumalapit ang mga ganitong pagkakataon. Kaya sunggaman natin. Hindi ba't may kasabihan?
Strike the iron while it's hot? Oo nga, pero nauubos ng panahon mo sa negosyo eh. Baka nakakalimutan mo na may kapareha ka. Sweetheart, matagal kong pinangarap ang mga ganitong pagkakataon. At ngayong nasa harapan ko na, hindi ko pa ba susunggaban? Bihirang pagkakataon ang tulad nito, sweetheart. Kaya parang awa mo na. Huwag mo akong pigilan. Kung masaya ka, masaya na din ako. Kaya lang, ang inaalala ko kasi kalusugan mo eh. Baka magkasakit ka na sa sobrang pagod. Huwag kang mag-alala. Kompleto ang multivitamins na iniinom ko. Kayang-kaya ko. Kaya huwag kang mag-alala. Okay? Nagkausap na ba kayo ng anak ko, Ami? Hindi pa nga ho eh. Tinatawagan ko nga ho siya kagabi para alamin sana ang tungkol sa BIR. Pero hindi sumasagot eh. Nagri-ring lang ang phone. Ay nako, ang anak ko talaga. Nasusobrahan na yata ang pagpaparami ng negosyo. Marami na tuloy nakakaligtaan. Mabuti na lamang at naririyan ka. Kung hindi, ay nako, baka babagsak ang negosyo niya dahil hindi na niya maasikaso. Okay lang naman takbo ng negosyo niya, Aling Biring. Ang inaalala ko naman ay ang mga customers niya. Dahil madalas ay hinahanap siya ng mga suki niya. Magaling makipagkapwa-tao ang anak ko. Yan siguro ang hinahanap-hanap ng mga customers niya. Huwag po kayong mag-alala, Aling Biring. Naririto ako at nakahandang aalalay sa kanya. Mayat maya siguro ay naririto na rin si Eva. Siya naman ang tatao dito. Mabuti't pumoy si Eva na mag-day off ako. Ilang linggo na rin hindi ako nakakapag-day off. Nabuntunan na tuloy ako ng labahan. Hirap din ang mag-isa na kahera. Walang kahalili. Hindi ka basta-basta makakapag-day off kung wala ang may-ari. Ami? Robert, ikaw pala. Si Eva? Eva? Bakit? Wala ba siya dito? Hinihintay ko nga eh. Day off ko ngayon. Kaya siya raw muna ang tatao dito sa restaurant. Ano? Usapan namin kakain sa labas ngayon eh. Dito nga kami magkikita sa resto. Naku, nakalimutan yata ang napag-usapan naming mag-day off ako ah. Kung sinabi niyang magde-day off ka ngayon, ibig bang sabihin, isasara ang restaurant? Malamang, isasara nga ninyo itong restaurant kung may usapan kayong kakain sa labas. Kung ganon, umalis ka na. Ako na lang tatao muna habang hinihintay ko siya. Ano, napag-isip-isip mo na ba ang alok ko sa'yo? Maganda ang alok mo. Pero alam mo naman na may mga restaurant na rin ako na minamanage. Hindi mo naman kailangang i-manage ang kumpanya ko dahil may mga tauhan naman ako na nagtatrabaho. Para sa akin, may manager at supervisor ako na siyang magtatrabaho. Oh, yun naman pala eh. Ano pang gagawin ko kung ganon? Kung may manager ka na pala at supervisor. Wala. Gusto ko lang na bibisita ka lang doon.
siguro naman kahit isang oras lang ay hindi na makakaistorbo sa'yo. Alam mo, mahalaga sa akin ang bawat minuto. Alam ko, kaya nga sasahudan kita 30,000 buwan-buwan. 30,000? Oo, 30,000. Ang gagawin mo lang kung may libreng oras ka, dumaan ka dito. Yun lamang ang gagawin mo. Ano? Sasahuran ka ng 30,000 kada buwan? At ang gagawin mo lamang papasya doon sa tuwing free time mo? Oo daw, Ami. Nako, baka kung ano na yan, friend, may mga ibang motibo yan. Kaya ka inaalok ng ganyang kalaking halaga. Alam ko, hindi naman ako tanga para hindi ko maramdamang may iba siyang motibo sa pag-alok sa akin maliban sa sinabi niyang trabaho sa akin. Oh, yun naman pala Pero, alam mo, malaki ang alok sa akin, ha? Isipin mo, 30,000 ang ibibigay sa akin buwan-buwan at ang tanging gagawin ko lamang, papasyalan ang kumpanya niya tuwing free time ako. Oh, saan pa ako niyan? Ay, nako. Ang problema nga niyan, may Robert ka na. Siyempre, magseselos yun pag nalaman niya. Kung isa sa atin ang magsasabi kay Robert, magsiselos yun. Pero kung kapwa tikom ang bibig natin, hindi niya malalaman. O, diba? Hindi naman siguro sasabihin kay Robert, ha? Ay, Eva, kilala mo ko. Pagdating sa mga ganyang bagay tikom ang bibig ko. Pero, paano ang ibang tao? Siyempre, hindi maiwasang may mga taong nakakakilala sa inyong dalawa ni Robert na pwedeng magsabi kay Robert sakali mang makita kayo ng sinasabi mong lalaki. Hindi naman kami lalabas na dalawa Hindi naman kami magtatagpo kung saan-saan. Trabaho lang naman ang gagawin ko. At yon ang pasyalan ang kampanya niya. Yun lang. Paano nga? Kung may gusto sa'yo ang lalaking yun. Problema na niya yun. Basta ako, nanghihinayang lamang ako sa 30,000 na ibibigay niya sa akin. Nako, ewan ko sa'yo. Basta ako bilang matalik mong kaibigan ay pinapaalalahanan kita. Medyo mahirap yung sitwasyon na papasukin mo dahil may nobyo ka na. Salamat sa paalala mo. Pero para sa akin, trabaho lang ito. Pera lang. Walang personalan. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Mano po, inay? Kaawaan ka ng pong may kapal. Mabuti naman at dumating na kayo. Wala pa si Ami. Due off daw niya ngayon, kahit umuwi siya sa kanila para makapaglaba. Teka, si Eva, nasaan? Akala ko ba'y naririto. Hindi na nga ho niya ako sinipot Usapan namin kakain kami sa labas ngayon, sana. Wala siya rito Hinihintay ko nga rin para makapamalingki ako dahil umalis nga si Ami. Ay, nako. Ang babaeng yun talaga, oo. Nauubos na talagang oras niya sa mga negosyo niya. Paano pa kayo magkakaanak niyan kung masyado siyang abala sa mga binubuksang niyang negosyo? Abay, tumatanda na ako. Wala pa akong apo.
Hihinto ako? Ngayon pa ba ako hihinto? 5 tindahan na ang inaasikaso ko, sweetheart. May mga katiwala ka naman eh, hindi ba? Kaya mo na lang sila. Total, mababait naman sila at mapagkakatiwalaan eh. Mababait ka sila, pero iba pa rin kung ako mismo ang mamamahala. Nakakasilaw ang pera, alam mo yun. Oo nga, pero huwag mo namang kompromiso ang pagsasama natin. May kailangan ko pang magpa-appointment sa sekretarya mo bago kita masolo ah. Sulit naman eh, di ba? Dahil sa sipag ko, 5 tindahan tayo na iba't ibang produkto. Mayroon na tayong construction supply, mayroon na tayong mga car accessories. Bukod sa mga restaurant na binuksan ko, nakapagpatayo na tayo ng sarili nating bahay. May kondo tayong nabili, may sasakyan pa tayo. Oo nga, pero sinong mag-i-enjoy ng mga yan kung wala tayong anak? Ah, 38 ka na. Baka hindi mo lang kumabigyan ng anak. Hayan ka na naman eh. Wala pa nga tayong 40. O sige na, dalian mo na dyan para maipag-drive mo na ako. Pawis ako ah. Di bale. Sandali lang ito at matatapos na. Nagdiring ang cellphone ko. Si Eva siguro ito. Si Ami pala ito. Oh, Ami, bakit? Sunduin mo raw si Eva sa mall dahil di off ng driver niya. Marunong naman siyang magmaneho ah. Yun ang bili niya sa akin eh. Nasabihin sa'yo na sunduin mo raw siya. Ay naka, uulan pa yata. Sige, magpapahinto muna ako ng ulan kasi baka umulan eh. Bakit ang tagal mo ha? Saan ka ba nagpunta? Hintay mo lang ako saglit, may bibilang ako sandali. Late ka na lang dumating tapos iiwanan mo ako ulit. Magsasara na nga itong mall, hindi ko pa nabibili yung kursunada kong pabango. Mamaya pa namang 10:00 magsasara itong mall eh. 8:00 lang oh. Ano? At talaga palang hihintayin mo magsara ang tong mall? Ang ibig mo bang sabihin? Basta lamang ako bibili, hindi na ako pipili. Mabango pa rin bang iniisip mo? Hindi pa nakikita itong itsura ko. Basang-basa ako sa ulan, oh. Hindi ka man lang nag-aalala. Ngayong hindi lamang ang suit ko yung nabasa, kundi maging mga paa ko. Dahil sinuong ko yung tubig baha para lamang makarating ako dito sa mall. At sinusumbatan mo na ako ngayon dahil nabasa ka ng ulan. Bakit kasi hindi ka kaagad pumunta dito para hindi ka naabutan ng ulan? Tulog na tulog si Emma samantalang ako. Hindi ko nalamin ng antong. Hindi pa maganda yung pakiramdam ko. Teka na't gigisingin ko. Sweetheart. Sweetheart. Ano ba? Tutulog lang tao eh. Isturbo ka pa. Masamang pakiramdam ko eh. Oh, ano ngayon kung masamang pakiramdam mo? Ano ka ba naman? Masamang pakiramdam ko. Kaya kailangan kong uminom ng gamot. O di kumuha ka ng gamot. Ito naman, oo, alam niyang pagod na pagod ang tao. Uutusan mo pa ako. Hindi ko walang mautusan, oh. Baka ba naman? O, mukha pala hindi ka man lang lumayo. Doon ka na nga sa kabilang kwarto matulog. Hahawaan mo ako niyan eh. Sipon at ubo nga lang ito eh. Kahit na.
paano kung nahawaan mo ako? Paano ako magtatrabaho? Mga kliyente ko, paano ako harap sa kanila kung uubo-ubo ako? Malaking perang mawawala sa akin nung magkakasakit ako. Ano ka ba? Mas mahalaga pa ba sa'yo ang pera kaysa... Huwag kang magdrama dyan. Kalalaki mong tao ang arte-arte mo. Oh, ano bang ginagawa mo dyan? Doon ka na lang matulog sa kabilang kwarto. Dahil bukod sa nakakaistorbo ka, baka mahawaan mo pa ako. Kaya lumabas ka dito sa kwarto. Lumabas ka! Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama Saan hahantong ang pag-uusap ni Eva at Robert? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madigdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. ang alaala nating di malilimutan. Kay sarap ng ating suyuan, lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang.